Good morning, guys! Oh my goodness. Alam nyo, malate na tayo sa lahat. Wag lang sa free breakfast. Hindi free, may bayad. Ay, may bayad pala. So, kahit na inaantok ako, guys, kailangan nating gumising kasi hanggang alas 10 lang po yung breakfast. So, once again, nandito na tayo ngayon sa Bangkok. And ito yung ating hotel room for couple of nights. Bibigyan ko kayo ng room tour mamaya. Kasi marami nagtatanong, ano ba itsura dyan, madam, sa Bayoke Tower? But once again, I wanted to, guys, pakita ko na sa inyo kasi alam ko mamaya bago pa lumobo yung chismis. Ayan, bago pa lumobo yung chismis, papakita ko na sa inyo, no, kung sinong kasama ko dito sa hotel room para hindi na kayo, baka mamaya may magsumbong kay Mr. Iga dyan, mapatulpo pa ako, wala sa oras. Sabi, hindi pa ako pumirma ng divorce, bakit nakipaglampungan ka na gano'n? Grabe naman kayo sa akin, guys. Ilang years ba nyo gusto ako maging virgin? Tatlong years na. And, okay. So, once again, you guys, itong kasama ko dito, matagal niya na kaming minahal ng mga anak ko. Kayo talaga. Minahal niya kami ng bongga ng mga bata. And talagang sobrang never nakalimutan lahat ng mga special moments kasama yung mga anak ko. At talagang gigil na gigil siya. Kulang na lang dalhin niya, no? Pati si Chico, si Calvi, si Mayumi. Ganon. Kaso nga, ayan, alam nyo naman, minsan tayo mga nanay ay very, wala talaga, walang alam nyo, parang, nanay ng manok no? But anyway, guys, finally introducing, ang kasama ko ngayon, ay si, Hello everyone! Ay, ang iba, nakilala ka kasi ikaw. Yeah. Yes, dahil sa mga comments. But finally, we are putting a face. Ako yung scammer. I'm yung scammer. By the way, si Tita Jackie yung natatawa ako sa'yo kasi sabi nila, yung nagpapunta daw sa amin sa Baguio. Yung ex ko daw. So by the way, si Tita Jackie yung sa amin, no, nagregalo, ayan, ng aming Baguio Getaway. Ikot naman dyan. Isang ikot naman dyan. At saka sa mga ka-princess, love you Yan, all. love you ang mga guys. ka-defender ko, love you so much. Uy, ang layo ng biyahe ni Tita Jackie from Denmark Oh, yan yun naman guys. Oh, parang sinong 35 sa amin? Ako o siya? Kaya guys, ayan na naman kayo naririnig ko na yung mga comment nyo Huwag kayong mag-alala, ready na ako dyan guys. So si At saka hindi kami magkatabi, hindi ako tomboy. Tingnan mo, separate ang bed namin. Bakit tatlo yan? Secret, mamaya. May isa pa kami. Yes. May lalaki kaming isa. Ay, nag-invite kami ng Ano ba yung title niyo? Yung macho dancer, Yeah. gigolo. Hindi, merong ano ba tawag sa mga yung famous? Sandali. Escort. Hindi! Ay. Yung mga famous na talaga. Yung mga macho dancers na yung famous. Hindi ko alam macho dancer Nawala ang na alam sa isip ko. Baka meron. May famous na group. Tingnan nyo naman si Tita Jackie, ang ganda ng dress. Finally. Tita Jackie, enjoy the last moment sa dress na yan kasi hindi mo na yan dadalhin pa uwi. Mabigat yan sa bagahe mo. Okay, kami ni Tita Jackie you. ay magbe-breakfast We're going to eat muna. breakfast na. O, tara, samahan nyo kami guys. Hindi na natin to ikakat. Let's Yes. go. Sige. So, Go na let's. sabi ko naman kanina, Ito yung card. Okay. meron akong card. Ayan. Okay. So, anong essentials natin pag tayo ay Baba na muna ito sa 18. dala namin yung Tapos tayo sa... dala namin ang aming stand. So, pupunta kami ni Tita Jackie Nasa 66th floor kami. Papunta kami sa 81st floor. Yes. Pupunta kami sa breakfast area. Naghilamos lang kami guys at Hindi ikaw naghilamos ako, hindi ay, na. hindi na pala. My goodness. Ganyan ako. Nagsuklay lang ako, ha? Naghilamos ako, marami akong muta Ako, ginanon ko lang yung muta ko. Saan ba tayo dito? So, sobrang Ayan, makita niyo. sobrang taas ng guys, ng building. Nakakalula. Kaya para Tama ba tayong to? pag nag-elevator cam, para tayong nasa aeroplano. Okay. Ano na ba pangalan yung mga ka-defenders ko? Nawala tuloy sa isip ko. Tingnan nyo, nagkita lang kami ni Princess. Nawala na yung mga... Actually, kasi kabisado ko yung mga ka-defenders ko Kwentuhan At ko kayo saka yung mamaya. mga sa mga bashers dyan, ako yung scammer na tinatawag nyo, okay? Ako yun, ako yung lalaki niya. Alam niyo yung mga, kayo talaga guys, yung mga iba na grabe pa makatawag ng ng
scammer sa mga tao. At saka ako yung nagde-defense sa kanya dahil alam ko lahat ang katotohanan. Hindi nyo lang alam yan. Yes. Pero ako alam ko lahat. Maliit pa si Chico, hindi pa nag 1 year old si Chico. Follow ko na sila. Marami kayo, alam niyo yan, guys. So, si Tita Jackie po ay galing pang Denmark. She's traveling to see, See you. Sawadee ka. Gusto ko nyo. Saan dyan gusto mo? Gusto ko wala silang ganun. Ba't iba? Kai Tiao. Ay, ito ang sa akin. Pero may ano yata yun kasi eh. Ano ba nang nila nakalagay? Tanungin mo. Sa breakfast area nila, ang daming choices. Dami-daming choices. Naikot ko kayo saglit, but Tita Jackie is getting very local delicacy. Ang pinili ni Tita Jackie ay nag-uusap na prat kapaw or stir-fried chicken with basil leaves. Sa Thai, tawag nila niyan pagapaw. Pero kinunan pa din kita ng omelette. Okay lang. Sige, kakain din ako ng pagkapaw kasi ang bango. Tita, baka ma-outbalance ka ha? Hindi lang. Konti lang guys kasi very heavy meal. Ang gusto ko dati, nung bago pa lang ako tita sa Thailand, first year ko, hindi ko nakain lahat yan. Itlog lang kasi Ako rin, ayoko. nabigla ako sa amoy. Pareho tayo. First time Ito, ko, I ang hate. tapang ng amoy. I hate before. Ang tapang ng amoy guys. Dahil sa basil. Ano pang gusto mo? Ano, rice na lang, kasi Okay. konti. Kasi nga itong pagkain. Kasi Gulay ba? Sopas. itong green. Uy, ang sarap nito. Ang sarap nitong sausawan na Yeah. to. Ganyan lang Kasi yan. maanghang na yan eh. Ito, Sige. my kids. Ngayon, first time ko breakfast ng Thai. May shrimp yan ha. Okay lang. Simple lang siya. Okay. Naririnig niyo ba ako Simple. guys? Kasi hindi ako nagdala ng microphone. So, dahan-dahan lang. Doon tayo. Gusto mo ba basmati? Oo. Halika ako ka dito. I like the So, dito merong noodles. Ito Vietnamese. Yeah. Noodles Later. set. I eat first because if I eat soup first, then I get full. Im. Yeah, I'm going to be in immediately. Asan na yung basmati rice? Andito po sa dulo. Andito yung Indian. May Indian, sila Indian delicacy. Basmati Ayan. rice. Kasi mas healthy kaysa jasmine. So, of course, After how many years, ngayon lang ako kakain ng rice na breakfast. ayan. Yeah. Normally, hindi ako talaga ng Nagra-rice. Nagra-rice. Batiyan natin ang plato mo. Pakita mo nga. Wow. Rice, itlog, pagapaw, and French beans. Alam mo, minsan, naiisip ko na yung mga bagong punta ng Ay, Thailand. meron pa pala. Doon na lang tayo. Pwede. Saka na yung natin, kunin mo na lang. Kunin ko na lang. Sabi Sige, siguro, upo ka na doon para... yung kape natin. Kunin ko na din. Dahan-dahan ko lang. Kasi at least iba yung by day tapos by Aray. night na. Oo. Doon na lang ako sa gilid. Yep. Dahan-dahan ka lang. Dito tayo pa maganda yung kuha. Ang ganda. Dito na ako. Oh, yan. Sige. Kasi malinis. Dito ka para hindi... A few more. So, kukuha lang ako guys ng itlog. Omelette. Kasi, syempre pag may mga kasama tayo, minsan merong allergy. Si Tita Jackie, hindi pala pwede ng kamatis. Kaya kailangan magpaluto tayo ng bago na walang kamatis. Kunin ko lang guys. Ito tayo. Peace at Leo. Siya may ka. Ay, ano mo yan? Kapo na ka. Ayan, so walang kamatis. Pero sa mga, parang gusto ko rin yung ganitong klase ng pagkaluto. Ayan o. Ayan.
Yung medyo basa na pagkaluto ng itlog. So, kukuha lang ako nito, guys. I don't know, dito tayo. Ayan, gusto ko yung ganyan, no? So, madami pa dito tayo sa kabila. So, may mga pasta. Parang masarap tong green pasta, oh. Kaso, medyo madami na akong pagkain. Kaya, ay, steamed coconuts. So, kain na tayo for today's breakfast. Tulya Mele! Grabe talaga. Maalala ko to. Di ba? Let's O, pala eat. naman. Nangalan naman Tulya talaga. Mele. Yes. Mm. Alam mo, isa yan sa Sina? mga nagustuhan ko. Una ko natutunan. At least may alam ako na Mele. African. Di ba? Yes. So, kakain na tayo. Guys, dahan-dahan lang kasi masyadong overwhelming, lalo na sa aming mga Ang patay dami. gutom, no? Sa aking Kasi mga, parang hindi na tayo mag-lunch mamaya, di ba? Bahala na si Sheena mag-lunch mag-isa niya. na medyo ano, no, yung talagang na-miss ko yung Thai food. Kaya, ang daming choices sa loob. Sobra. Sobra. Mas masarap ito kaysa sa aeroplano yung kinain ko Okay. ng dinner. So, ang gagawin natin, kakain lang ako, guys, and then iikot ko kayo, ha, kasi alam ko, sabihin nyo na naman, mukha mo lang naman lahat nakita namin, madam naman nakita ang bape. Sige, sige na, sorry naman. Magsawa sila sa view ngayon. Ngayon, papakita ko sa inyo, pero kakain muna ang all kasi magsasara sila. Bahalang walang video, basta busog ako, kaysa naman mauna yung video ko, tapos gutom na gutom ako, guys, no? So, eto yung aking kakainin. Kamote. Kamote na steamed, guys. And then, meron tayong pat krapaw, or yung ginisa na manok na merong basil leaves at konting sili. Then, meron tayong French beans. Then, meron po akong itlog for my protein. Si Tita Jackie, ganun din ang kain niya. And, ayan po ang sikat ng araw nasa harapan namin. Pero maaga pa naman, kaya okay lang. So, kain na tayo. Let's go. Sis Jane Yiga. Imagine. Set up ko lang dito. Lagyan natin ng music. Ay, ano ko na lang. Eternity later. Ikot na maayos kanina. So, basically, dito guys, international itong hotel na to. So, they are trying to cater, no, sa iba't ibang klase ng pagkain. So, dito na side, meron tayong Indian. Ayan. Indian food. Mga Indian na, katulad nito, shakshuka, sambar, dal. Then, meron silang panipuri. Ito ata nilalagay dyan eh. Butasin mo siya. Then, dito na side, meron din, ano tayo ng soup. This one. Say na mitnoy na ka. Say ni. Ani. Kap ni. May say ka. Ani ka. Say ni ikday may ka. Kap ko na ka. May say na. Pag mi alay, mi nga, mi kai. Kai, ka. Lukshin kai. Pen, alay na. Okay. This one don't have, lukshin kai, may mi carrot siya, may say carrot. Okay. Planting carrot may dahay. Soup nít nói พอแล้วค่ะไม่ใส่ค่ะขอบคุณนะคะ garlic ค่ะได้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือถั่วอันนี้เพื่อนกินไม่ได้อันนี้Okay. So far, medyo busog na ako guys. Pero gusto kong kumain pa ng Thai food.
So, dito na area kasi Thai food ko lahat dito. Pero pakita ko pa din sa inyo. Unang-una, kasi ang mga Thai, mahilig din sa kanin. So, talagang hindi nawawala yung kanin, no? Pero meron tayong option dito, kanin na merong gulay. Pero kung may allergy ka, dito na lang sa plain na rice. Then, meron silang stir-fried noodles. Mahilig din kasi ang mga Thai sa noodles. Lalo na yung parang Chinese style, no? Then, eto kinain ko kanina. Eto napakasarap you guys. Sobrang sarap nito. Ayan. Parang ang dami niyang sili, no? Pero hindi siya ganun kaanghang. Again, pat krapaw, you guys. Chicken. Mayroon ding baboy, pero syempre dito may mga Muslim na kumakain. Itlog. Sweet and sour na chicken. And of course, ang walang kamatayang tom yum soup. Kaso masyado pang maaga for tom yum, kaya hindi tayo magto-tom yum ngayon. Then dito naman na side, mostly mga fried stuff. Merong mga tinapay, french fries, bacon. Ayan. Dito mga itlog, sausage. Ito yung kinuha ko kanina for my breakfast. At saka ito. Pero let's go this way. Dito medyo heavy, no? Pag mahilig ka sa pasta, sa cereal. Ayan. Ang daming choices, guys. Sobra. Hindi mo kailangan. Ito masarap po. Baked potato. Pero kumain ako ng kamote. So medyo mabigat na yung tiyan natin. Ayan. Dito mga grilled na kamatis at pinya. Ito naman another very traditional na kinakain dito ng mga katutubo. Ito yung tinatawag nila na grilled meat. Tapos ipapartner mo sa kanya is yung sticky rice. Chicken bun. So dito mga steamed, no? Ayan, meron sila ditong parang, anong tawag mo niyan? Parang siopaw. Oh. Para siyang siopaw. Then dito, pag gusto mo magpa-barbecue, grilled chicken. Sorry. Ito naman yung steamed sweet sticky rice. Ito masarap to. Kukuha tayo ng ganyan para mapakita ko sa inyo how it tastes. Mamaya na. Tapusin ko muna yung pagbablog. Then dito guys, mga sopas. So, ito yung kinuha ko kanina. Ito ay simple lang na onion soup. Napakasarap guys, napakasimple lang. But if you want, meron naman ditong lugaw. Merong lugaw na may isda. Then meron tayong corn. Ayan. Dami, ang dami. And then if you want toppings, meron din. Iba't ibang toppings. Rice vermicelli. Ita-topping mo. Pwede din chop na ginger, luya. Meron parang crispy na tinapay. Then merong spring onions. Then dito naman na side, meron silang chapati. Or roti pala. Roti with egg. Oy, this is very nice. Kuha din ako niyan, guys. Isa sa mga paborito ko din, roti with egg. Mamaya kukuha tayo. And then gagawa tayo ng short ASMR. Ayun. Ito din masarap din to. Thai breakfast na hindi mawawala kahit saan ka magpunta sa mga kanto-kanto ng Thailand. Basically, ito yung bibilhin mo. Ayan. Or eto yung una mong kukunin para siyang tinapay na may hangin sa loob. And then pipili ka kung saan mo siya isasawsaw. Pwede dito, pandan custard. Or pwede kang kumuha ng soybean milk. Parang taho, yung gatas ng taho, parang ganun, no? And then lagyan mo na lang ng mga toppings or pampatamis. So, nung buntis ako kay Calbee, eto guys, lagi yung hinahanap ng tiyan ko. Araw-araw. Bibili ako niyan and then kukuha ako nitong soybean milk. So, kukuha din tayo nito. Ayan. Yan yung typical Thai breakfast. Diba? So, hindi ko i-miss yan sa mundo. Kukuha ako niyan kasi ngayon ko lang na-realize na miss ko pala talaga yun, no? Then, meron dito mga inumin. Ito, paborito ko, yung Thai milk tea. Kukuha din tayo niyan. Konti-konti lang guys kasi yung asukal ba. Uy, ang sarap nito. Prutas. Kunan ko si Tita Jackie nitong prutas. Ayan, merong bayabas, merong singkamas ata, dragon fruit, watermelon, bayabas, may oranges doon. Kukunan ko si Tita Jackie. Pero tapusin natin to. So, dito naman na side, more on cereals. Ayan. Sandwiches. French toast. Uy, meron silang sticky rice ha, pero wala siyang mangga. Masarap din yan.
Then dito meron silang mga cheese, mga sauce nila, mga ham, nasa loob ng fridge. And then lastly is yung tinapay. And then dito na side, pwede ka magsimula dito eh. Dito na side is yung tubig, infused water. Ito ininom ko, ito kay Tita Jackie kasi hindi siya pwede may carrots. Pero sobrang sarap ng infused water. And then dito naman na side is coffee at saka juice. And then we will be going back naman dun sa side. So paikot siya na 360 degrees. So magsisimula na akong kukuha. Una kong kukunin ay mga prutas muna kasi ang sarap kumain ng prutas sa umaga. So hindi pwedeng wala yung prutas, no? Saka guys, pag sinabing buffet, hanggang sa pumutok, hanggang sa hindi ka pumuputok, huwag mong tigilan. Ang sarap ng mga prutas nila, sobrang fresh talaga. Siyempre naman, di ba, 5 star, 4 star naman talaga to. So, itong Bayuk Tower or Bayuk. Bago matapos yung oras natin, magbe-breakfast na tayo. Ito yung kinuha ko ha. Ito yung typical na breakfast sa probinsya tsaka dito sa Bangkok. Kung hindi ka makakain ng kanin at tsaka karne for breakfast, pwede kang magprutas or something na lighter. So when it comes to lighter, ano nga ba, no? So ito yung typical talaga ha. So here, meron tayong complete set. At lahat to guys, naging paborito ko sa 10 years ko sa Thailand. Meron tayo ditong roti, para lang siyang chapati. And then meron siyang condensed milk. Pwede mo siyang lagyan ng itlog or hindi. Then dito meron tayong sticky coconut rice na merong saging sa loob. Then meron tayo ditong yung tinapay na merong soya milk. Isasawsaw mo siya sa pandan na syrup. And lastly, meron tayong chayen. So naka-against the light tayo, no? Dahil kanina, nandun sobrang init, ang sakit sa mata. So, kakain lang tayo. Saan ba natin pwedeng ilagay? Bahala na si Batman. Ayan. So, sana klaro, no? Kasi pag dito tayo sa kabila, pwede naman din. Ayan. Dito natin i-set up. Okay. Para hindi masyadong madilim. Ayun. Ating titikman is etong ating tinapay. Isasawsaw natin. So, ito dapat laging bagong luto. Ayan siya, guys. Basically, para lang talaga siyang simpleng tinapay. Pero, prito. So, masyadong oily. Then, pandan. Pandan na sauce. Sarap. Promise. Eto, nung buntis ako kay Calby, walang araw na hindi ko siya pwedeng kainin. Pagkatapos mong kainin yan, pwede ka mag-inom ng mainit na soy milk. Perfect. Kaya nga lang dito sa Thailand, grabe sila mag-asukal. So, kapag cut off ka sa sugar, pwede ka namang mag-request. Ayan guys, ang itsura niya. Kita niyo ba yan? Ayan. Nilalaro ko yung araw. Dahil nga naka-against the light tayo. And then next natin is etong ating roti. Kamayin ko na lang guys. Pero ganyan ang itsura ng roti, no? Naalala ko yung chapati dito. Pero eto kasi mainly, siya, matamis. Sobrang feeling pa din kasi
Harina naman yung gamit. Sarap ng breakfast natin. Then lastly is etong sticky rice na merong gata at may saging sa loob. Sobrang interesting. So niluluto siya, ini-steam, nakabalot sa dahon ng saging, no? Sa atin para siyang suman, pero meron siyang pa-extra lasa. Ang palaman niya ay parang red beans at saka yung minatamis na siya na saging. Isa din to sa paborito ko, guys. Very traditional. Etong drink na to, eto yung Chayen or Thai milk tea. Hindi mo pagsasawaan. Ewan ko ba kung bakit, dahil siguro loaded siya ng asukal. 1 kilong asukal. So, iniinom ko to siya, guys, pero hindi ako nagpapasobra masyado ngayon. Kasi nga, meron akong weight concern. So, isang ganito lang, guys. Ang sarap. It really gives me a lot of flashback na nabuhay ko dito sa sa Thailand. In fairness naman merong ibang buffet, no, na overrated. Hindi naluto ng maayos, hindi masarap, pero dito halos lahat ng kinuha ko, actually lahat ng kinuha ko, talagang super traditional yung lasa. Hindi siya nila twinist na parang maging international yung mga local Thai food. So talagang nag-enjoy ako, lalong-lalo na kanina yung pagkapaw. Ang sarap, you guys. Wow, amazing. Alright guys, tapos na ako mag-breakfast and right now I'm just walking around dito sa lobby, no? Kasi sobrang laki ng hotel na to, ay sobrang taas pala. So ang dami-daming nalito ako, guys. Ang lakas makabobo ng kanilang mga elevator. So iba yung sasakyan papunta dito, iba yung sasakyan papunta doon. At imagine over 80, I think 81st or 84 na floors. So ang kwarto namin nasa 66. Ang kainan namin nasa 18. Nasa 18 ba? No, nasa 81st ang breakfast namin. Ang kwarto namin nasa 66th floor. Ang lobby nila, main lobby nila is nasa 18th floor. So hindi mo makikita yung lobby sa ground floor katulad ng ibang mga hotel. So right now, andito tayo sa kanilang lobby. Dito na side. At dun sa kabila. So dito yung busy nila na area. But let's move around. Buti dito medyo bakante, no? Ayan. Napakaganda ng umaga. Tingnan natin dito, meron silang display na prutas. Kasi si Tita Jackie ay nagyoyosi. Nagyoyosi siya sa Mayosi area. Ako naman nag-iikot-ikot para makita ko naman kasi hindi ako nakapasok dito talaga. I believe na puntahan ko lang dito yung revolving lang nila kasi nag-experience kami. That was like 10 years ago. Hindi ko na alam ngayon anong binago nila. Pero like I said, guys, i-shout out ko ulit, no, Bayoki or Bayok Sky Hotel is now the third, I believe, the third highest building. It used to be the tallest and the highest building ng Thailand. Pero natalo na siya ngayon. So number 3 na lang siya, I've heard. And it's still very iconic, no, na landmark dito sa Thailand pag sinabi mong Bayok Tower or Sky Hotel. Kasi ano siya, yung location niya, mismong nasa gitna ng puso ng Bangkok. And of course, ang kanilang walang kapaguran, walang kasawaan na durian. Ang ganda ng durian nila, no? Mas maganda pa tong display nila na durian kaysa sa round bowl namin sa Jinsan.
Yung isa lang siya pero todo effort. Oh, ang ganda. Oh, tingnan niyo dito. Oh. Oh. Styrofoam, no? Na-appreciate ko siya. Dapat ganito na lang yung round bowl namin. Let's say isda na ganito. At ang ganda. Kahit isda lang pero maganda, 'di ba? Pero ito, isa lang siya pero talagang agaw pansin. And then dito meron silang fruit buffet. All you can eat na prutas. Hindi ko alam kung feeling ko mag-a-avail ka dito ng all you can eat na prutas. So meron silang mga dessert. Ayan, wow. Ganda ah. Grapes. Then dito sa baba, mga fresh fruits. In season. Ito, pretty. Ang cute. And then, ito ang maganda sa Thailand. Magaling silang gumawa ng mga fake na mga prutas. So, ito ay buko. Buko or orange. Orange pero yung size buko. Then grapes. Balimbing ka pala eh. Mansanas, malaking version ng mansanas. Durian, ay apakaganda ng durian guys. Parang totoo, saan ka dyan? And fruit barbecue. Parang dito yata is ano nila, 100 Thai baht, take me home. Kasi eto pag binili mo to sa airport, mahal na din to eh. Pwede mong ipasalubong, kaso madaling mapanis. Pero ito talaga yung kanilang pinaka-popular na dessert. Pagdating mo ng Thailand, huwag niyong kalimutan, okay? Mango sticky rice. Ganyan ang itsura niya. Excuse me, here you have to pay? How much? 500. Lago unlimited. Leo siya may ka? Ani duway oh? Sticky rice, luwamot. 10 duday may ka? Duday day. Okay, ikot tayo. Pinayagan akong magtingin-tingin, no? So, ito yung kanilang unlimited fruit restaurant. This is 500 baht or 1,000 pesos approximately. Kasi parang yung exchange rate ngayon malapit na mag times 2. So, simula tayo sa entrance nila. Okay, ang galing, no? So, kung fruit person ka, dito ka pupunta. Buffet all you can, fruit buffet. Fruit buffet pala, sabi ko buffet. Andito pala yung fruit. Tanga lang. Okay, pagpasok natin dito mo ma-experience yung mga prutas. May mga tao kasi na talagang gusto fruit diet. Ito is, I believe, minatamis na kamote. Ang ganda, guys. Minatamis na kamoteng kahoy. Oh. Then, pupunta tayo dito. Parang walang nag-avail ng fruit buffet ngayon. Then, dito, meron din silang mga any dessert na gawa sa fruit. Isa pa to guys ha, they are very very popular sa paggawa ng kanilang mini sweet na yung kanyang shape is prutas. Katulad yan, merong makopa, merong mangga, merong mansanas. Oh, ayan. So ito either gawa sa prutas, gawa sa dahon, or gawa sa gulay. Ayan. Then, let's go this way. Ay, gumagawa din sila ng salad. Or meron din ditong noodles. Pero ito parang fruit noodle siya. And then dito naman na side salad na somtam. Pero yung ihahalo prutas ulit. Oy, in fairness, ang sarap nito. Ang sasabihin nyo, somtam polamay. Polamay means prutas. Okay? So alam na nilang gagawin. Basically, standard somtam and then hahaluan siya ng prutas. Napaka sarap guys as appetizer. Dito naman mga ang tawag mo dyan, parang anong tawag mo dyan guys, nakalimutan ko, yung binuburo, prickle pickled pala, pickled bangkiling, hindi ko alam anong tawag sa Tagalog, pickled mangga, pickled na tamarind, pickled na, hindi ko alam ano yan. Lansones ba yan? Pickled na, eto hindi ko rin alam. Pero eto natikman ko na yan, masarap. Yan, tsaka eto. Okay. Pagdating sa pagkain talaga, hindi pa huli talaga yung Thailand guys. Thailand is, dito talaga imposibleng hindi ka magiging patay gutom pag pumunta ka dito. Kaya pang may nagtatanong sa akin, Madam, ano yung advice mo para sa mga first time pumupunta sa Thailand? Eat the food. Give Thai food a chance. Do not be afraid. Hindi ka dapat matakot. Tsaka mura lang, no? Ayan. Pero alam nyo, it will take time. Kasi ako, it took time for me to love Thai food eh.
I believe mga 1 taon, 2 taon bago ko nagustuhan yung lasa talaga ng mga local delicacy. Nung nagpunta ako dito para magturo, itlog lang halos yung kinakain ko, tsaka pritong manok. Pero habang tumatagal, nasanay ako dun sa amoy ng spices, nasanay ako sa lasa ng spices. Tita! Tita Jack! Shh! Tapusin ko lang. Kasi si Tita Jackie nandun pa siya, so umiikot-ikot ako dito. And then, kasi kami, nandun lahat sa buffet for breakfast, kaya hindi kami nahirapan. O, tingnan natin yung kilo ng prutas ngayon. Ayan. So, meron tayo ditong cantaloupe, 80 baht kada kilo, or 160 pesos kada kilo. Totoo to, hindi fake, kita nyo. Madali akong malinlang. Dragon fruit, 100 baht per kilo, or 200 pesos. Papaya, 80 baht per kilo, 160 pesos. Pinya, 35 baht ang isang peraso, or 70 pesos. Pero hindi siya katulad ng pinya natin, pero sobrang sarap, tamis. Mahal din to. Oh. Then meron silang oranges. Okay. So meron din isa pang restaurant dito para sa gustong kumain, no, ng mga guest. Ayoko namang i-tour kayo sa 84 floors, kaya dito lang sa mga main part. Ito yung pinaka-lobby nila. So busy na siya ngayon kasi maraming nag-check-in. Pero I believe yung mga room nila dito is, tingnan ko you have room choices. You have a, how do you say, brochure for the hotel. Yes, like that. Yes, thank you. Can I have one? Thank you so much. Kapunaka. Okay. So, babasahin natin. Nakastay kami ngayon sa Space Zone, floor 66. Yung category ng room namin is Superior Suite. Ang Superior Suite is ang mahal pala dito. Ang mahal pala dito na room. Parang hindi ako makapaniwala sa nakita ko Superior Suite is 8,000 baht or 6,000 pesos kada gabi. Hoy! 16,000 pesos pala yung tinutulugan ko. Makatulog nga ulit. Yung presidential suite nga daw sana, yung ibubukas, wala na daw. Yung presidential suite guys, 25,000 pesos kada gabi. Ang mahal pala dito, hindi ko alam. Kasi ang tinitingnan ko lang dito pag pumupunta kami yung standard zone. So ayan siya guys, merong standard zone. Nasa 9,000 pesos yung kada gabi. Ayan, dyan kayo magtingin ha. Standard zone yan. Yan. Yung superior, pinaka-standard. And then merong sky zone. And then merong space zone. Nasa space zone kami kasi 66 floor. Ayan. Tapos may bayad pala pag extra bed. 1,000 kada gabi. Sana baby cot na lang yung kinuha ko para kay Sheena. Para libre, walang bayad. May ginawang bata. Pagkasya mo yung katawan mo dyan sa crib. Kasi libre yan, girl. Huwag ka nang kumingin. Tapos yung breakfast nila dito, yung kinain namin kanina, okay in fairness, 380 baht or 700 pesos kada tao every breakfast. Medyo mahal pa din. Kasi kunyari ako lang mag-isa, ang breakfast ko dun lang sa may tabi-tabi, sa may kanto-kanto, siguro ang gagastusin ko lang dun sa baba 100 baht maximum or 200 pesos. Pero invited kasi tayo guys, kaya okay lang. May nagagalit na naman. Okay, magalit guys. May mga tao talaga na hindi madamot sa buhay nila. Masaya sila na nasi-share nila. Tayo, ulipon lang naman tayo. Sino ba naman tayo para magreklamo? Inibitahan ka na nga, magreklamo ka pa. Pero in fairness, itong ticket na to kasi, ang ticket namin sa Thailand, ito yung binili ko para sa amin ni Miss Joselle. We have planned this for a long time. Parang 6 months na yata. And then, ang nangyari kasi, hindi ko alam na si Tita Jackie pala, nang nalaman niya na pupunta kami, hindi ko alam na magbubook din pala siya. Sinabi niya lang lately, parang 2 weeks ago niya lang sinabi na susunod siya or imimit niya kami
So talagang nasurpresa ako kasi ang alam ko hindi siya allowed magbiyahe dahil sa medical condition. Pero binigyan siya ng go signal ng doktor. Ayun. So anyway, we are happy no na mag-meet talaga ni Tita Jackie finally kasi hanggang chat lang kami, hanggang video call lang. At hindi ko rin alam na nag-book siya ng ganito kasi kung ako lang, doon ako kay Sheena titira. Dahil hindi ko naman kailangan gumastos pa sa hotel kasi may bahay naman yung ate ko dito. And hindi rin ako kailangang mag-taxi-taxi kasi pwede naman ako mag-bus. Mas gusto ko nga yung ganun. Pero nung nagsabi si Tita Jackie na pupunta daw siya ng Thailand, ay sinorpresa niya kami na pwede kaming magstay sa iisang room lang dito nga sa Bayok Sky Hotel. And that is the history. And alam ko hinahanap ninyo si Miss Giselle, no? Sadly, I have to say no kay Miss Giselle kasi nga binigyan siya ng go signal ng doktor kasi okay na daw yung kanyang sugat. Pero what I know is, inoperahan si Miss Giselle ng November 5 or November 6 ba siya inoperahan. And it needs at least 8 weeks, no? 8 to 16 weeks para totally mag-heal. 1 month lang yung aalis na kami. So that's only 4 weeks. So regardless kung anong sabihin ng doktor, pag nagka-problema, hindi naman nila i-cover yon. So sabi ko kay Miss Giselle, kahit nag-go signal ang doktor, hindi pa rin talaga kita isasama. Kasi magaling man yung sugat mo sa labas, hindi ko alam anong nangyayari sa loob. Plus, magbubus, magbubuhat. Ayokong ilagay yung buhay ni Miss Giselle sa alanganin. So in-explain ko kay Miss Giselle at alam ko, nalungkot si Miss Giselle, no? Hindi naman siguro siya nagalit. Kasi pag nagalit siya, kurutin ko yung singit niya. Huwag matigas ang ulo. So sabi ko, wag nating itaya, no? Etong panandali ang saya sa mas long term na possible damages. Kaya sabi ko kay Miss Giselle, wag siyang malungkot kasi meron pa namang next time. Hindi naman aalis ang Thailand. Ang importante, gumaling siya ng maayos. So sabi niya, ma'am, sabi ng doktor, may go signal daw ako mabiyahe. Sabi ko, no, hindi talaga kita isasama kahit ano pang sabihin ng doktor. Kasi it's just 4 weeks pa lang. Okay? Magpagaling ka, mag-heal yung sugat mo, kumain ka ng tama, mag-lose ka na muna ng weight mo para at least dahan-dahan na bumalik yung sigla mo. At ano pa ba, sundin mo yung mga sinabi ng doktor. Hindi mo na kita isasama talaga. So again, hindi po alam ni Miss Giselle na merong ganitong klaseng arrangement, no? Kasi ito nga ay late notice dahil dapat ito ay sorpresa para kay Miss Giselle. Talaga, for Miss Giselle's first ever experience dito sa Thailand. Ang problema nga ay masyado pang risky. And walang insurance dito sa Thailand. So pag may nangyaring masama kay Miss Giselle, kailangan natin ng milyong piso. Hindi talaga 100,000, milyon talaga guys. So ayoko ng gano'n, no? And hindi din pwede na kapag lumabas ako dito lang sa hotel si Miss Giselle, hindi din siya mas matutuwa kasi ang ganda talaga ng Thailand, ang ganda ng Bangkok. So sabi ko, stay home, get better. Ayan Miss Giselle, don't worry, babalik tayo dito inshallah. If God gives us the chance, we will always come back. Ayun. So time check natin guys, it's already 10 past 10 a.m. Ako'y maliligo na, no? First time ko maligo since dumating ako ng Thailand kasi kagabi sobrang pagod na pagod ako guys, and I really wanted to talk to you pero hindi ko na malaya, nakatulog na pala ang all sa sobrang pagod. I slept like 2 o'clock, woke up at around 8 a.m. so I got like 6 hours of sleep and I'm trying to save my voice. At today dito lang kami sa Bangkok, dahan-dahan lang kami, but I'm going to meet at She. Mamayang gabi susunod na siya kasi nagpadilig muna ang all. Arte mo sa buti na lang supportive kaming lahat sa iyo ha. Magpadilig lang na magpadilig ha kasi kailangan na namin ng pamangkin. Uy, pressure yung ate namin. Joke lang. Ayan. Syempre si Madam Sheena yan eh. Pag anong sinabi ni Madam Sheena, goes for the gold. Ayun. So maraming salamat you guys. Once again, mahal na mahal ko kayo. Abangan nyo yung mga mangyayari ngayon dito sa Thailand. And once again, then big shout out for Tita J. Maraming salamat. Si Tita J po, siya yung nag-invite sa amin sa Baguio. Kasi taga Baguio din si Tita J. And etong pinapakalat ni Auntie Christine. Auntie Christine, how dare you? How dare you say that, you know, my sugar daddy. My sugar daddy is the one paying for my, for my gala-gala. So kasama kasi si Auntie Christine sa Baguio that time. And even Auntie Christine, I was on video call with Tita J. And nagpasalamat si Auntie Christine kay Tita J live on, video call. And Auntie Christine is aware na walang kinalaman dito yung tatay ng mga anak ko, yung pagpunta namin sa Baguio. Pero siguro naisip ko, no, kawawa naman si Auntie Christine, no? She is running out of lies.
So kahit ano na yung mga sinasabi niya. So pag nagsabi si Auntie Christine dyan na nagkaroon kami ng nagkaroon ako ng iba't ibang klaseng ganap sa buhay ko, bahala na kayo, paniwalaan nyo na lang guys. Napagod na ako mag-explain, bahala na kayo dyan. Paniwalaan nyo ang gusto nyo paniwalaan, hay di puga. Alright you guys, maraming salamat po. Much love, Princess Higa. I'll see you on the next one. Again, happy first full day, Bangkok, Thailand. Sawadee ka.